Naniniwala ka ba sa multo? Kung hindi, ako rin nung una. Hanggang nag-overnight kami sa Diplomat Hotel. Marami ng tao nagpost sa social media nila na meron daw nahagip yung mga camera nila na white lady sa lugar na to. Pero hindi ako naniniwala. To see is to believe nga, di ba? Kaya samahan nyo kami ng mga katropa ko para alamin kung totoo nga ba ang white lady dito sa Diplomat Hotel. So guys, dito kami ngayon sa gilid ng Diplomat Hotel. Ito yung mga nakikita ko lang sa TV dati ng mga creepy stuff. Kayo na lang humusga kung may makikita kayo sa ano na to. Nung tuluyan ng dumilim at umalis na ang ibang turista, sinimulan na namin ang pagdarasal para proteksyon na din at magbigay galang sa mga taong karumal-dumal na pinatay dito ng mga Hapon noong World War II. Pray for your guidance, Panginoon. At pagkatapos, tinanong na rin namin yung mga bantay dito kung totoo nga ba yung mga nagpaparamdam. May nagpakita sa akin na babae. Yung babae na nagpakita sa akin, yung damit niya maputi. Saka yung buhok niya pag ganito lang. Saan banda siya nagpapakita sa lugar na to? Doon na lang sa pagbumayaran natin. Kasi doon ako nagtabay sa gabi. Ito yung eksaktong lugar na sinasabi ni Kuya na pinagpakitaan siya. Kayo na lang humusga, totoo nga yung sinasabi niya. Medyo creepy siya guys. Naya kami ngayon ni Zark na pumunta sa tent. Pero natatakot talaga kami ni TUP. Ayun ang pinakamatapang, nasa tent na oh. Kami dito, tapang-tapangan lang. Habang nakatambay na kami, merong weirdo na nangyari sa isa sa gamit namin na camera. Meron siyang nadidetect dun sa spot na sinasabi ni Kuyang Guard na may nagpakita raw sa kanya. Kahit wala namang katao-tao dun ngayon. May nadidetect siyang face oh. Ano? Tignan mo, hindi mo maalis oh. Hindi na wala yung tracking niya tuloy. Oo. Oh, doon pa rin yung tracking niya. Ay no, ay niiwanan no. Tigil mo na yan tol. Tigil mo na yan tol. Isa sa agenda namin pagpatak ng alas 12 ay lilibutin namin itong buong Diplomat Hotel. Pero wala pang alas 12, sobrang dami ng kababalaghan na nangyayari. Isa na dito yung biglang pagkaubos ng mga battery namin kahit fully charged naman kami. Tol, drain ako. Di ba dapat pag ano na, lobat na. Nabiblink it. Pero yun meron no. Nadali siya. Nadali siya. Papalit lang. Full charge ako nung pumunta ko dito. Nung sinubukan naman namin ilagay yung gamit namin na isang radyo sa harap na mismong hotel para subukan sana makipag-usap kung may mga espiritu nga ba dito. Pero wala pang ilang minuto, hindi namin inaasahan yung sumunod na nangyari. Gago! Gago! Kutol! Shit! Sakit po! Oh my God! Tumulog! Kagi! Kaming 5 lang yung tao na nandito sa loob ng Diplomat Hotel. At yung mga guard, sobrang layo nila sa amin. Kaya walang ibang pwedeng pumindot nun mula dun sa pinaglagyan namin. Kailangan natin mapatay yung isa. Tamang desisyon, patayin na natin. Tara, samahan niyo ako. Natakot na rin. Habang kinukuha na nila Zark at Sling yung radyo para patayin, naiwan naman kami nila Elijah at TUB at nagkahamunan na kung sinong matapang na magstay sa loob ng Diplomat Hotel. 10,000 tapos papasok ko. Oo, 10,000. Mag-i-stay ka ng 15 minutes sa loob. Hindi na. Kahit 10,000, hindi na uwi. Naitayo itong building na to noong 1913 at naging retreat house ito ng mga pare at madre na Dominican. Pero noong World War II ay naging taguan naman ito ng mga tao laban sa mga Hapon. Ngunit nasakop rin nila ito at doon na nangyari yung mga karumal-dumal na pagpatay, torture, panggagahasa at marami din nagpakamatay dito noong mga panahon na yun. Noong 1970s naman, doon na ito ginawang hotel. Pero di katagalan, isinara din at naabandona na ito ng mahabang panahon hanggang ngayon. Quando they must be limitless. At dumating na nga yung oras na kinakatakutan ko dahil eto na din yung oras para libutin namin yung paligid ng Diplomat Hotel. Wala pa namang nakakita sa amin ng white lady sa ngayon. Ewan ko na lang sa gagawin namin na to. Hindi talaga ako tumitingin sa bawat bintana na nakikita ko tol. Sa lupa lang kami nakatingin. Sila lang yan. Sila na lang doon. Pakita mo yung view natin. Pero ito yung view. Puta mo, gago! Ano yun? Gago, bakit? Bakit ka tol? Parang may kumalon. Pakita. Seryoso? Nung una, may kumasabog. Oo. Nagtihan kami tatlo. Habang nag-uusap kami, parang may lumundag. Pero kadena yung kanina. Kadena? Sinasabi nila. Bahan na kami, pre. Kanina parang may kadena. Pagtakbo nyo. Tara, dito na tayo. Sige na, tabi-tabi tayo tol. Kahiwalay ha. Alas 12 na ngayon ng gabi.
Ayan. Legit to, tol. Alas 12 ngayon ng gabi. Tol, dito ka lang. Tol, dito ka lang, tol. Aso, nakasunod eh. Yung ko tumingin. Sunod yung aso sa atin. Scary. Lang ulo sa taas. Ayoko, tol. Camera na lang. Ayan, tingnan nyo. Ito pinagagawa natin. Kaya muna bantayin natin yan, tol. Huwag yung paalisin. Ayun na. Sarapan na tayo. Putik ng gulat ko. Grabe, nagulat ako sa puti oh. Patapos na sana kami sa pag-ikot, pero bigla na lang kami lahat may naamoy na parang bulaklak ng patay. Tama niyo? Akas ng amoy, tol. Tol, alas na tayo dito. Tol, alas na tayo dito. Buong akala namin, pagbalik namin doon sa tambayan, ay mapapanatag na kami lahat. Pero biglang nag-iba yung kinikilos ni TUB. Tila ba hindi siya mapalagay. Labas muna tayo, pre. Labas muna tayo. Hinga muna tayo sa labas. Masyado mabigat kasi dito. Hinga lang tayo. Labas lang tayo ng gate. Ngayon lang namin nakita na ganito ka-agresibo si TUB. Kaya sinunod na lang namin yung kagustuhan niya. Nawala ko yung ulo ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ko, grabe. Pinaka inaalala ko, baka sumalib kasi. Eh, yun ang pinakayo ko. Di, tol, walang sasanib sa atin. Hindi mo masasabi yun, pero hindi tayo hindi tayo pare-pareho eh. May possibility kasing ganun talaga yun. Huwag lang. Ayoko nang bumalik doon. Bigat. Sige, dito muna tayo, tol. Tayo muna tayo dito. Minabuti na lang namin ang magdasal. At pagdasal, yung mga kaluluwang hindi matahimik dito. Ito lang kasi ang alam namin na proteksyon dahil hindi naman kami mga paranormal experts. Dalangin namin, Panginoon, na walang anumang o kahit anumang masamang mangyari sa amin. Finally, we're done. We survived the night. Bago kami umalis, ay sinilipang ko uli sa huling pagkakataon yung Diplomat Hotel. Hindi na para hanapin pa yung mga kasagutan sa mga misteryong pagpaparamdam, kundi para mas i-appreciate yung ganda nito, lalo na sa umaga. Malaki ang parte nito sa history natin, kaya sana ma-preserve pa para naman makita pa to ng mga susunod na henerasyon. Wait! Huwag ka muna alis. Siguro nagtataka kayo kung ano na nangyari sa amin nung alas 2 na madaling araw hanggang alas 5. Sobrang dami pang nangyari na hindi namin may paliwanag pagkatapos namin magdasal. Isa na doon yung naglalakad sa labas ng tent namin. Para may naglalakad sa labas, tol. Kasi nga may naglalakad sa labas. Legit. Ano bandang alas 3 na madaling araw? Check this out. Anong oras na? 3:13 AM. Mapapanood nyo lang yun sa channel ni Zarkaru.